Generally prepared. Ganyan inilarawan ni Education Undersecretary Mel John Versosa sa kanyang pagbisita sa ilang paaralan sa Ilocos Sur bilang bahagi ng nationwide school security audit. Sa katunayan, karamihan sa mga ito may metal detectors. Si Bridget Marcasi sa sentro ng balita. Alinsunod sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at bahagi ng nationwide school security audit ng Department of Education sa 43,000 na public schools sa bansa, binisita ni Department of Education Undersecretary for Administration, Attorney Mel John Versosa ang ilang paaralan sa Vigan City, Ilocos Sur. Pinuntahan din ng opisyal ang 4-story building o 16 classrooms sa Ilocos Sur National High School, 2-story 6-classroom multipurpose building sa Pantay Integrated School at maging ang mga pasilidad sa Nagsangalan Elementary School na kinabibilangan ng Gabaldon Building sa Vigan Central School. Layunin nitong alamin ang mga hakbang ng mga paaralan para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at mga guro. Actually, lahat naman po bibisitahin. Hindi lang po ako, yung kasama natin sa SDO, mga regional office. Ito po kasi nirecommend nila kasi siguro owning to the size po ng mga schools dito para ma-benchmark po natin. Like kanina sa Ilocos Sur National High School, almost 7,000 yung mga learners doon. So para meron tayong basis or standard for comparison naman sa mga other schools. Sa pagsisiyasat ng opisyal, inilarawan niyang karamihan sa mga public schools ay generally prepared, lalo pa at lahat ay may metal detector na makakatulong para sa seguridad sa loob at labas ng paaralan. Meron pang room for improvement, like siguro some schools plano nila maglagay ng CCTV. Other schools naman gusto nilang magdagdag pa ng security and mag-conduct daw ng proper training para sa security. But for me, overall, okay naman po yung sinagawa nating audit. Sa kabila nito, diin niya ang pangangailangan ng iba pang interventions gaya ng procurement ng mga metal detectors, pagpapaigting ng access control sa pamamagitan ng paglimita ng entry points sa mga paaralan at ang maigting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at barangay officials. Bilang long-term intervention, kailangan ang karagdagang infrastructure projects lalo na ang mga perimeter fence at iba pa. Bridget Marcasi, Pangosfian, para sa Bayan.